Hello mga stories, welcome back sa ating content. So, okay, bago tayo magbasa na itong sa Reddit, no. Meron akong part na dito na na i-anin ko, itatapal ko o parang anin ko lahat. So, ito yung medyo yung nag-post nito yung OP nag-grant to sa isang isang college school, pang college, either university or something So ito yung isa kind of vocational ata siguro or what. Ito yung parang medyo mas mababa sa university or anything So basahin na lang natin to. Ito galing to yung sa college admissions PH. So ito, to college was my biggest mistake. Okay, sabi niya, nung mga times na nagpa-first year ako, hindi ako natanggap sa NU. Okay lang sa NU kasi lang yan eh. Hindi naman siya natanggap. Okay lang yan. Hindi naman issue yan take note hindi ito siya issue ng NU, yung isa. So sabi niya, yung mga times na first year ako hindi ako natanggap sa NU, kaya I choose to, kasi ang sabi ko, maganda naman yung teaching quality, tapos malamig, may aircon, malamang. Hindi pag OA, gaano yung 50% exam yung time na yan. So, pagkatapos ko mag-pass ng admission requirements, nagbayad na agad ako. Which was my biggest mistake. Okay. Girl, first day. Walang prof na isa naming sub. Tapos after a while, siya pa yung terror. Siya pa yung nagsabi na dapat every group may laptop kasi essential naman daw sa college. Like, what the F? Diba? Ito, sabi, number 1, walang prof na matino. Meron, pero parang nabibilang mo sa kamay. Number 2, fresh graduate. Number 3, gaman sa pera, 4 minutes, late ako sa exam namin noon. Pinabayad ako ng 200 per sub para sa special exam. Late pa yung sked. And number 4, kailangan mag-present ka ng death certificate kapag namatayan ka at absent ka, or else X ang attendance mo. And last, number 5, ang hirap bumili ng uniform kasi laging out of stock. Ikaw na school na maraming student, hindi kayo mag-restock lagi. Clown, di ba? Ayan, wag na kayo mag-enroll. They were the biggest school. Clownness ang biggest. The biggest. Ayan naman tayo, parang MG lang, parang makagago lang. The biggest! Sabi niya, the biggest clown school I ever been. Okay. Okay, naiintindihan ko naman yung, alam ko, medyo, talagang nagkamali ka. Naiintindihan ko naman, minsan ka nagkakamali. Minsan kasi, na talagang, nasa huli talagang pagsisisi. Kasi ito sa mga sa mga balag maghanap ng mga college schools, universities man lang yan, or anything vocational or something. Make sure magtingin kayo sa mga reviews. Kung ito ba'y may terror ba to o what? Ito ba'y kailangan ba may laptop na kasama? Kasi ito sa part na to kasi yung part na to wala pa akong para sa yung college pa ako ni isang laptop wala Pero siguro itong is kailangan meron kang sariling laptop. Diba? Ayun, kahit sabihin mong yung may laptop tapos walang battery, kahit may battery tapos sa adapter lang, okay lang daw yun, ganun. As long as
may sarili ka laptop. So, yun. Ang ano kasi, hindi kasi sila yung parang requirements man na, ganun. Yun kasi yung mali dito na hindi sila parang nag-inform sa mga fresh graduates, no? Yan yung mali dito. Okay. So, tapos meron kasi talagang na present ng death certificate or kapag namatayan ka o talagang kahit sabihin natin na na for example nagkaroon ka ng trangkaso, no, kailangan mo ng health certificate, medical certificate para sa mo, kasi OS yun nga may talaga yan, hindi, at saka hindi to high school yung napasok mo, college to. College to. Ano kasi swerte? Hindi kasi ganun kasi, di ba? Kailangan kasi ng parang... Pero sige, naiintindihan ko naman na may mga talaga na sabi mo, ang karte-arte mo yung ganyan. May mga talagang meron kasi tayong may requirements kasi yan. Hindi ko hindi ko kinakampihan itong sa school na to. Kasi may iba-iba kasi mga rules and regulations, meron kasi mga requirements yan. Minsan kasi hindi mo minsan nakakaligtaan mo kasi yung mga requirements na hindi na nasasabi sa admissions nyo, di ba? Na ito mga requirements ganito, ganyan. Kailangan make sure na mas maganda na suggest ko lang na mag-review ka lang about sa school. Minsan kasi may makakita na matingin pala, yung pala, hindi pala. Diba? Paano kung nagkataon na, for example, na kakapasok mo lang, tapos kakapasok din yung terror. Diba? Na kakapasok lang, which is yung parang bagong, sabihin natin, bagong teacher, kumbaga, na nagkataon lang yung ganun, di ba? Hindi natin masasabi yun. Yan yung ko. Kaya minsan talaga nagkataon lang yung sa'yo na mo. Pero sige, hindi ko kasi hindi ko kasi sila mahusgan agad-agad kasi wala pa akong statistics para dyan. Diba? Lalo na ito yung itong kilalang college school na ata to or hindi ko masasabi ng university kasi lang to parang medyo vocational lang ata siguro or pero babasahin na lang natin to yung mga natin mga comments dito. Sabi nga dito, paano malalaman ng magandang teaching quality? Yan nga pinaka number 1 na reklamo sa kanila, halos nabudol ka ata OP. Ang reply niya is, totoo, I get scam ata. Hindi pa kasi uso mga runs sa kanila na way back 2021. Hindi lang 2021 way back pa way back pa nung 2010s, 2015, hindi mo alam yun. Okay. May kasing ganun na nagreklamo. Pero sige, kasi siguro 2020, 2023 talagang medyo nag-evolve yung mga social media. Hindi na yung hindi na yung nagreklamo sa mismong admission social media na. Diba? Which is very, very wrong. Yan yung kasing ginagawa mostly sa mga netizens ngayon social media na mga takbuhan na mga hindi naman ito hindi naman ito sa parang rapid tool po ang isang social media hindi naman yun kasi di ba kung mag-run kayo sa social media okay sige mag-run kayo pero hindi yan solusyon okay yun ang sabi. Ito, sabi niya dito, is a business disguised as a school. Ano ba? Okay. Ito naman sabi niya ito, recruiter ako sa mostly na nag-apply sa amin before getting itong school to, out of 50 applicants, parang 5 lang ata yung matino. Speaks a lot about the quality and education at school. Ng school, di ba? Nabudol ako rin
Okay, nabuti lang ako. Yan yung kasi, yun ang muna biggest request. Okay, so, yan, dami nagreklamo, halos lahat, mostly ng mga branches ng isang school or parang isang college school, how come hindi ini-interverse ng CHED? Alam mo, yung CHED dyan talaga, minsan medyo sumasabay ito sa DepEd ewan ko ba. So, ito sabi nga dito, ito sa asawa na galing dyan ng senior high. Ang masasabi ko lang, ang pangit ang quality ng education nito, itong school na to, no? Buti talaga hindi ako pinangarap mag-college dyan. Ang dami ko kakilala na tinuloy hanggang college. From SAH, yung gano'n, diba? Pero panay sila reklamo. Ang higpit daw maningin pagdating sa tuition, yung monthly basis, tapos ang pangit ng turo sa kanila. Bakit? Bakit ang pangit? Diba, no? Ito, suggest ko lang sa mga nakaka-college this week at sa susunod pa, may bayad din naman yung school. Yung yung tinutukoy ko, no? Itong isang school lang. Tulad ng ibang schools, diba? Pumili kayo na mas better na university or school na papasukan nyo, magsisisi lang kayo dyan. Hindi na sila katulad dati na maayos ang sistema. Yan. Diba nga? Ayoko magbanggit dito, pero yun. Sabi niya exactly the same yung isang sa part ng Manila, no? Sabi niya, every reason na sinabi mo, konti pa student population. Same naman yung pero mas malala yung yun lang. Kaya pala daming positive reviews sa National University, no? Bakit gano'n? Bakit ayaw nila sa isa, no? So, ito, buti hindi ako tumuloy, NTC, diba National Communications yun? Okay. See, same here. Hindi NTC to, yung medyo iba yung yung thoughts ko dito, ang iniisip ko kasi yung NTC yung pang telecommunications. Hindi ko alam itong NTC na to. Ewan ko. So, same here, OP, buti na lang, sabi niya, same here, OP, buti na lang tapos na ako dyan yung school na yun. Requirements para makuha mo yung TOR tsaka diploma mo ay mag-NC2 ka pa. Teka lang. Bagong may requirements para makuha mo yung TOR at saka diploma, kailangan mo mag-NC2? National Certificate? Diba sa test na yun? Diba? Pero advantage yun. Kaso, pagtapos nun, need mo mag-antay ng 1 year para makuha mo. Oh my gosh. Kailangan pa ito? Do you have to... Okay, so... okay. Tingnan mo. Okay. Ang dami nag-suggest sa sa National University. Maganda daw yung university according sa mga reviews, no? Mataas ang kaysa sa ayoko magbanggit, pero yun. Ito, ito, lastly na to, last nitong na itong comments na to. Medyo mahaba pa to, pero kailangan basahin to. Ito, sabi niya dito, ni Master Carpenter, sabi niya, hello, last year I took multimedia sa nung school na yan, sa ibang branch, pero ito lang masasabi ko. I didn't learn anything regarding arts and other subjects there. To be honest, all subjects focuses on memorization more than actual learning, and most of the time, kahit fixed schedule yung curriculum every day, may quiz
may quiz, di pa marunong magturo yung teachers, and pag bumagsak ka, so yung lahat sisi regardless kung hindi magaling magturo teacher nyo. Doing discussion pag pag presentation yung teacher, kung wari papabasa sides, pero expect na explain mo yung whole thing, yung ulitin ko. Pero paso expect na nila yung whole thing, tas sa kanila magigets kung topic to explanation students sa slide. So like the reliable na tutunan mo kasi from students lang din. Yeah, pinarioritize madalas ang mga teachers yung popular kids. Ngayon, mayroon silang perks. Pero gusto nila makipag-banding kaysa magturo. Madalas puro tawanan lang sila sa popular kids kaysa magturo ng maayos. So, 60% sa test nyo, tapos ito yung 30 items lang lagi exams, pero over 100 yung points. Kasi 2 points first part, tas second part is 3 points. So ako kahit lang review, nagkakamali ako. Kahit 2 o 3 lang, pwede maging mababa yung score na test. Pag nag-drawing sa major subs, wala kang creative freedom kasi laging may reference na madali lang i-replicate. Tapos lahat ng lahat ng classmates mo parehas lang gawa. Doon ko maranasan na ayoko na sa arts kasi parang nagawa na lang ako ng artworks para mag-replicate sa artwork more than maboost creativity ko at for the sake na makapasal na lang kasi sobrang tight na schedule. Di ko din nila tuturuan most of the time basic explanation. Meron parang yung what is line, diba? Kesa yung pangtulong na pa-improve na skills kasi yung teachers mismo hindi magaling sa art. May useless subjects din na walang grade, parang tungkol sa foundations ng school nila. Tapos parang ang gulo ng already, parang gulo lang sa already hectic sa schedule. Okay, so ayun yung sinabi niya dito. So ayun, like I said na kailangan mong bago kayong ayoko banggit dito ng school card kasi ito yung malaki yan. At saka baka madali ako ng parang sa baka madali ako ng cyber libel, di ba? Naman kasi ito school yan, di ba? Baka pag nagbanggit ka sa baka madali ako, baka bakit ako na sampan nga lang ako ng reklamo na baka inisira ako yung ganyan. Kahit sabihin mo according to the itong sa Reddit na to, pero sa kahit sabihin nating according sa post nito, dalo din ako kasi ako nagbasa ako na nagbanggit So, kaya as a content creator, may mag-deploy ako ng mga tao, ng mga ganitong school na to kasi medyo alisto ako. Hindi porket na hindi sa magiging play safe ko dito, pero magiging alisto ako. Medyo hindi ako dyan, okay? Medyo maingat-ingat. Kailangan ako mag-ingat. Yeah. Para sa di naman sa inyo yun para sa sarili ko lang kasi mahirap na baka madali ako. So yun lang sorry. So hope na yun lang yung mga sabi ko at suggest ko, review lang kayo sa mga review na lang kayo sa mga anong touch nyo sa school, ganito, na okay ba to o pangit. Yun lang masasabi ko. Thank you and see you next video. Bye.